Ikadalawampung kabanata. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang may-ari ng ubasan na lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon?" Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-1 denaryo. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang para sa'yo at umalis ka na. Ano sa'yo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng bayad ko sa'yo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil sa ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, Ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. nang nasa daan na sila papuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang 12 alagad at sinabi sa kanila, Pupunta tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin ng Diyos sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang 2 niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahilingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumugot siya, Sana po'y paupuin ninyo sa inyong tabi ang 2 kong anak na ito. Isa sa kanan at isa sa kaliwa kapag naghahari na kayo. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, Matitiis ba ninyo ang hirap na titiisin ko? Opo. Tugon nila. At sinabi ni Jesus, Daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa mga pinaglaanan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod.
Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod ng iba. At sinuman sa inyo na ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pag-alis nila sa Jericho, si Jesus ay sinundan ng napakaraming tao. May 2 bulag na nakaupo noon sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin! Pinagsabihan sila ng mga tao at pinapatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin! Tumigil si Jesus. Tinawag sila at tinanong. Anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Sumagot sila. Panginoon, gusto po naming makakitang muli. Nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod sa kanya.